Alright, Sir Herman, no? Ano ang impact nito, no, sa ating bansa ngayon dahil nga ang mga tao ngayon po ay galit, lalo na dito sa Cagayan de Oro at sa buong Mindanao dahil Bisayan po kasi ito si Pangulong Duterte at Mindanao, no? Talagang emosyonal po ngayon ang mga tao, no, na nagmamahal kay Tatay Digong. So ano ang magiging epekto nito sa tingin niyo po sa ating bansa? Unang-una, ating iulat po na hindi lang po sa Pilipinas at hindi lang po sa Mindanao at Visayas ang pumuputok na galit sa mga nangyari kay Tatay Digong, ano? Kundi sa buong mundo. Hindi lang po mga OFWs natin sa Europa, Africa, America, South America, kung saan may OFWs po natin, ay galit din po sila dito sa ginawa kay Tatay Digong. But pati mga foreign population ng mga iba't ibang mga bansa sa mundo. You have Americans, you have Europeans, you have Indians sa South Asia, mga Bangladeshi, lahat masama ang loob sa nakita po nila. Tulad po ni George Galloway, tanyag na British geopolitical commentator, sabi niya, simula ngayon, nung nakita kong ginawa nila kay Presidente Duterte, of course, in English na sinabi to, no? Wala na akong paniwala sa international law. Ano? Yung ginawa nila dyan kay Presidente Duterte ay hindi sumusunod sa batas ng mundo, hindi po sumusunod sa humanitarian law. At sabi niya, kung may mga tulad ni Netanyahu, tulad ni Putin, tulad ng iba ng mga malalaking bansa na hindi naman magalaw ng ICC kahit na po hinusgahan na po nila. Ano? Yung mga maliliit na bansa lang ang kaya nilang brasuhan tulad nitong ginawa kay Tatay Digong. So the support for Presidente Digong is global. Yan ang unang intindihin natin kasi napakalinaw po ang paglabag sa due process. Number two, I would like to explain is the ICC. Yung ICC po walang kredibilidad sa mundo. Sa 193 countries na miyembro ng United Nations, mga 6 na pong major countries ang hindi po kasali dyan. Hindi po kasali dyan ang USA, hindi kasali dyan ng Russia, hindi kasali dyan ng China. Dito sa Asia, hindi dyan kasali ang Indonesia. Tayo ay nag-withdraw na po tayo dyan, hindi na tayo kasali dyan. Malaysia at maraming mga bansa, Myanmar, hindi kasali dyan. Yung ibang mga napipilitang sumali po dyan ay mga bansa, napakaraming bansa ng Africa. Pero kahit doon po, noong 2017, may mass withdrawal ang African Union dyan sa ICC kasi sabi ng mga eksperto, tinatarget lang nila ang mga leader na medyo matatag, ano, at hindi po basta't sumusunod sa mga puti, ano, ang tinatarget ng ICC. Kahit na sila ay may mga pangdekorasyon na huwes ng mga itim, no? Pero talaga, sa kasalukuyan po, sa 30 mga indicted ng ICC, pwera kay Presidente Duterte, 30 ay lahat galing sa Africa. Tapos yung halimbawa, crimes against humanity, yung genocide na ginawa ng American and Australian troops sa Afghanistan, sinampahan niya ng kaso. Ano? Nilitis ng ICC. Pero nung kanilang inanunsyo yan, pinagalitan sila ng Estados Unidos. Sabi sa Estados Unidos, isa-sanction ng mga judges yan. At siyempre tumiklop itong mga judges. So, it's a very political institution. Kaya po napakalungkot po na tayo'y napasubo diyan na nadala po si Presidente Duterte diyan. Siguradong may politika diyan. At kung ngayong nadidiscover natin mga dokumento galing sa ICC tulad nung isang liham mula sa kay Bongbong Marcos at papunta sa ICC at yung response ng ICC na may portion doon na redacted, binura, ano, dahil sikreto. Ayun ang sabuatan ni Bongbong at ng ICC. So may sabuatan po dyan. This is not the usual process na magsampa ka ng kaso, the law takes its course. Nagkaroon ng dealings po sila doon na hindi po natin alam, tinatago po nila. So napakaraming bagay po. But it's very clear kung base po sa due process, ano, base sa sariling
rules ng ICC, particularly Article 59 ng ICC rules, no, sa arrest, no, ay dapat itong segundo mismo ay mapalaya na po si Presidente Duterte. So there are many issues, but please guide me what else you would like your audience to know. Yeah. Sir Herman, may kumakalat din pong mga, I don't know kung fake news ito or mga teorya na kumakalat din sa social media na ang pagpunta raw ng ni Tatay Digong doon sa Hong Kong ay may attempt daw po siya na mag-apply ng asylum sa China. Ngunit hindi daw po natuloy, no? Tumanggi daw po ang China. I don't know kung ito ba'y totoo or fake news ba? Ang totoo yes, ay nanggaling na po sa bibig mismo ni Vice President Sara Duterte. Lumabas sa headlines na po yan. At sabi ni Sara, President Duterte never applied for asylum with China. Kasi kung talagang nag-apply si Presidente Duterte sa China ng asylum, siguradong yayakapin po ng China po yan. Mahal na mahal po ng China si Tatay Digong. Dahil po nakita naman natin sa 6 na taon ni Tatay Digong na aprubahan ng napakaraming project dyan sa Mindanao, yung Davao-Bocana Bridge na ginagawa na atangin o tapos na, yung Mindanao Circumferential Railway na 1,100 kilometers. Sana natuloy na po yun. Itong si Bongbong ang pumasok natigil na po lahat ng mga railway projects. Napakaraming proyekto po. Ano? So that's clearly a fake news. Gawa-gawa po ng mga Amerikano at mga proxies po nila. Ang tawag kong chihuahua ng mga Amerikano dito. Dahil po talagang ang Amerikanong nasa likod po nito, sa likod po sa ICC ng kampanya labang kay Presidente Duterte. Mula pa noong 2016 nung nanalo si Presidente Duterte at siya ay nag-anunsyo, I separate from the United States of America. Binulgar niya yung Butch-Dahong massacre ng Amerikano ulit. Binulgar niya at dinemand niya na maibalik po yung Balangiga Bells ng massacre ng Amerikano at ninakaw yung Balangiga Bells from Leyte. Naibalik ni Presidente Digong. So, matlalim po ang galit ng Estados Unidos kay Presidente Digong at ginapang ng ginapang yan since 2016, 2017, kung ano-anong mga issue, EJK, human rights, blah, 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 at kinasabwat ang mga magdalo, yung mga maliliit na grupo, yung mga kongreso, so, yan. Nagkaroon lang ng pagkakataon ngayon dahil may presidente na kinasangkapan na lahat itong mga to at nakipagsabuatan sa US deep state and sa ICC. That's the only reason why this happened. Sir Herman, ano sa tingin niyo, may tiwala po ba kayo sa International Criminal Court or ICC? May justice ba po dyan sa ICC? Ano sa tingin niyo yung tatlong mga judges po natin sa ICC, may tiwala ba kayo sa korteng iyan? Wala akong tiwala diyan at hindi po ako nag-iisa sa aking pagkawala ng tiwala. Nabanggit ko na, naulat ko na, nabanggit ko na sa inyo kanina. Ang African Union, consisting of almost 50 African countries, in 2017 nagprotesta dahil laging tinatarget lang yung mga miyembro nila na mga Afrikanong mga bansa na naninindigan na ayaw sumunod sa mga utos ng mga puti. I will give another example, yung indictment ni Muammar Gaddafi ng Libya noong 2010, at in-indict ng ICC batay sa kaso na sinampa ng Frances at ng Estados Unidos. Ang interest pala ng Frances ni President Sarkozy at that time, na ngayon lumabas na sa 2025, binantaan siya ni Muammar Gaddafi ng Libya na i-expose sa kanya yung kanyang tinatanggap na 50 million euro buwan-buwan galing kay Muammar Gaddafi ng Libya. At yan ang ginawa po ni Presidente Sarkozy ng Frances. Ang Estados Unidos naman, nagsabot po sa Frances, si Hillary Clinton at si Obama at that time, dahil si Muammar Gaddafi ay nagplano ng bagong pera ng Africa, the gold dinar na tinatawag. Ayaw ng Amerikano po na mabawasan ang
katatagan ng US dollar, syempre. Now, marami sa ating audience hindi po alam yan, kaya ko pinapaliwanag. No? So, the ICC is seen or tingin ng marami sa international community na kasangkapan lang ito ng mga puti. It is a racist institution kahit na may mga itim po doon sa mga huwes. At may mga huwes po dyan na may mga kaso na corruption. So, it has no credibility with me at nakita po natin yung sabuatan ng ICC with the present betrayal of the Bongbong government. Hindi na po maganda talaga ang pinapakita po nito. Yeah. So parang political tool pala itong ICC sa tingin nyo, Sir Herman, no? Political tool. Yes. At ang talagang tinataral lang dito, persecute ay yung mga mahihirap na bansa. Kasi may warrant of arrest si Netanyahu, di ba? Sila Putin. That's right. Hindi naman sila nadakip, Sir Herman? Kaya nga, hindi madakip-dakip. Kaya marami po talaga sa mundo po ay tinuturo yan. Bakit si Netanyahu pinapayagan yung gumala sa mundo? Si Presidente Duterte ilang oras lang nailipad na sa ICC. At hindi lang po tayo nagsasabi niyan. Ang mga reports about the Duterte kidnapping sa India ay ang description nila, political vendetta. Political vendetta. Tapos political feud, sabi ng mga iba. So hindi po nila tinitingnan na ito ay lehitimong legal na aksyon ng ICC, kundi political vendetta ng gobyerno at ng ibang mga bansa lamang kay Presidente Duterte, dahil si Presidente Duterte talaga ay nagpakita po ng independent foreign policy na ayaw po ng Amerikano para sa Pilipinas. Sa latest po ngayon, ang Office of the Solicitor General daw po ay tumangging maging abogado ng gobyerno laban sa habeas corpus petitions para kay FPRRD. So anong nakikita niyo po dito? Bakit ang abogado ng gobyerno ayaw ipagtanggol ang ating administrasyon? Well, pinaliwanag naman ni Solicitor General na ano ang apelido nito, no? Anyway, Solgen, mamaya matatandaan ko. Inamin naman niya na nagposisyon ng Department of ng Solicitor General's Office, no, nung nakaraang taon, I think it was Pebrero ba or Abril or sometime there, Guevara, na walang jurisdiction ng ICC. Walang jurisdiction. Kaya paano niya paninindigan ngayon yung ginawa ng gobyerno na nakipagsabuatan at sumangayon dun sa pag-aaresto kay Tatay Digong? Imposible. Kaya sabi ko, giba na ang posisyon ng gobyerno dito sa issue na to. So, this is now exposed as a naked kidnapping and naked abduction of a Philippine national leader. So, that's the impact na very damaging po sa posisyon ng gobyerno at ng ICC. Yeah. Di ba ang Solicitor General Minardo Guevara ay sakop po ng executive, no, ng presidente? So sino ang magtatanggol ngayon sa stand ng ating pamahalaan? Nila General Torre, nila DILG, yung dumakip kay Tatay Digong, sino ang magtatanggol sa kanila doon sa korte po, sa ating Korte Suprema? Kaya, sa ating Korte Suprema, hindi ko malaman kung anong gagawin ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Hindi ko gobyerno ito. Kaya itinatanggi mo na ito ay gobyerno ng Pilipino sa kasalukuyan, no? So, we don't know how they're going to approach this problem of theirs kasi may problema talaga si Bongbong dito sa bagay na to. And maraming gustong magkaso po laban po dito sa gobyernong ito at yung ginawa niya. But hintayin natin, wala pa akong nakitang na isang pa so far, no? Yeah.